Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Traffic yung kailangan talaga natin sumakay para mabilis mong motor na tayo. Tama. O, mag-book ka na nga, dali. Ito. Ang gwapo niya, Oh, Ito, ibubook ko na. wait lang. Ano? Wala siyang motor. Helmet lang daw. Okay na yun, basta kasama ko siya. Ay! Ay, ano ba yun? Nag-cancel tuloy. Eh, may weight limit kasi, kaya nag-cancel. Naku, narinig ka. Wait lang, ito na. Ayan. Ito. Oh. Ang gwapo na pangalan niya. Ryle? Ah, kapangalan ko. Ryle? Parang kamukha mo din to. Hala. Parang ayoko ng rider na to. Maraming sinasabi. Ay. Cancel ko nga. Grabe naman. Buti na lang. Nako, ito hindi ako na. namimili. Ayan Ayan yan. Sige. Yan na, di ba? Oo. Sure na yun. Oo. Konti na, may pasilip na konti, no? Ayan. Ayan. Ay. Ayan na. Kaso sasagutin mo daw yung full tank. Ha? Sasagutin mo daw yung full tank niya. Okay lang. Basta diretso hatid sa bahay. Yan. Ay. Kaya naman, kaway-kaway na, mga kapatid! Lalo lang sa mga rider at pasahero dyan, from pick up to drop off. Naku, ingat-ingat lang lagi. Kaya dito sa Team Pula, sakay na! Pula! Kapag kaganitong oras ng rush hour, ipin nyo na lang ang entablado ng face-to-face harapan. Dahil dito ang daan para peace ang umiral. Hello naman sa Team Puti! Basta dito, Ryle, booking accepted. Ayan! Yay! Sakto na, kaya umpisa na ng... Face-to-face harapan! Pero kung aral at payo lang din ang inyong kailangan, maasahan nyo dyan ang ating harapang tagapayo. Ignorance of the law excuses no one. Nako! Wow! Paalala sa atin yan ni Attorney Lorda Capuna! Maging mabuting tao. Yan ang laging payo ni Dr. Love, Brother June Banaa. Mahalin at alagaan natin ang ating kalusugan. Pangkaisipan, yan ang pangaral ni Dr. Camille Garcia. At siya naman ang palaging ganadong tumulong para solusyonan ang mga away ng magkakapitbahay. Basta dapat nagsisipag at hindi paawa lang. Narito na ang maasahang ate ng masa, Corina Sanchez Juan! Ate Cori! Grabe! Talagang wala na kayong maisip, Kasi nga dahil sa mga rider natin ko rin, ginawa ko siyang motor. Opo, iisa na lang po yung brain cell namin. Share na kami ng brain cell. Yes. Ganon? Opo. Okay. Gusto ko lang po magpasalamat kay Donita Rose para sa aking suot na damit. Ay, oh. Ngayong araw na ito. Ang ganda, bagay na bagay at Bagay kulit. ba? Ay, Yes. wow. Thank you. Katas ng racket. Katas ng racket dapat lang. Ang ating pag-uusapan, isang babaeng rider ang nagrereklamo ng dahil sa maling order daw ng food supplement product. Ayan na. Siya raw kasi ang nag-abono para mabili ang produkto. Sa kasamaang palad nang dumating ang order, ayaw nang tanggapin ng nagpabili. Ako, sakit sa ulo, kaya dapat talaga no sa abono. Wala, maawa naman sa nanay ko. Di mo ba alam ang laking perwisyo ng ginawa niyang abono din sa pinadeliver mo na dapat ikaw ang magbayad? Ang nanay na si Grace ay malaki ngayon ang problema dahil sa pinadeliver sa kanya na isang Koreana. Kung ano yung in-order kay Koreana, yun lang po ang pinadeliver niya. Kaya wala na po siyang kasalanan kung mali po ang in-order sa kanya. Masolve na kaya ang misunderstanding sa pagitan ni na seller at delivery rider? Masakit daw ang bulsa niya dahil sa laki ng kanyang inabono nga naman. Siguro maraming rider ang may ganitong problema. Sobra. No? Oo, Yeah. oo. Tingnan natin halimbawa po ito sa napakarami po ngayon ang hanap buhay ay pagiging rider. Grace, humarap ka na.
Babaeng rider. Matagal Yes, ka ma'am. ng rider? Since pandemic po, ma'am. Since pandemic, Yes. sarili mo yung motor mo. Yes po. Ano ba yung nangyari? Ano ang problema? May pinika po akong order kay seller, kay Koreana. Yung dineliver ko, mali daw po yung order. Okay. Ayaw pong tanggapin ni buyer. Ano yung produkto? Food supplement po, ma'am. Okay. Oh. So, kanino galing, kanino mo pinick up yung yung produkto? Kay Koreana po. Okay. Koreana talaga siya. Hindi po, ma'am. Parang bansag lang sa kanya. Okay. So, ngayon, kinuha mo sa kanya, dineliver mo. Sabi ngayon nung bumibili, yung nag-order, mali daw. Yes, ma'am. Kasi nagtaka siya, ang laki ng price na sinisingil ko. Hindi daw po yun ng ang price na in-order niya. So, chinek niya po muna. Pag-check niya, is mali daw po ang item. Mali yung Yes item. po. Kaya ayaw niya pong tanggapin. O, tama nga naman. Siyempre, bakit mo tatanggapin? mali. Hindi naman yun ang in-order mo. 'Di ba? So, ano ang nangyari? Nung sinabi po niya na mali, bumalik po ako kay seller, kay Koreana. Kaso, ang sabi ni Koreana, ma'am, yun daw po ang in-order. O, ano ang resibo? Ano ang katibayan na yun ang in-order? Ma'am, may third party eh. Anong third party? Bali, hindi talaga yung sila ni Marinette ang nagkausap ni Koreana. May reseller. Si reseller ang nagkamali ng order kay seller. So, magkano itong halaga naman na ito? 3,800. Ay, laki. 3,800. At ang nangyari, ikaw ang nag-abono. Yes po, kasi COD po siya. Ay, cash on delivery. Ang niya, kung gusto ko daw mabawi yung inabono ko, antay ko na maibenta niya. Or kunin ko na lang daw, i-take ko. Sabi ko, bakit ko i-take? O, sa kanya daw, bumili ng produktong supplement na i-deliver ni Grace at pagkatapos ayaw bayaran. Pinag-abono si Grace daw ni Koreana. Humarap ka na. Bakit ako binilintaw mo, ha? Bakit ako? Ha? Bakit? Mukha nga naman siyang Koreana, pero Pilipino ka. Opo. Pilipino ka naman. O, ayusin mo yung buhok mo, Day. Oo nga, sayang naman yung pagkapula niya. Oo. Okay, Pilipina ka naman. Okay. So, sa kakatake mo ng mga supplement mo, kaya ka pumuti ng ganyan? Maganda ang mga product mo. Oo, mukhang maraming bibili talaga kasi kita naman ako Mukha minis naman talaga. talaga siyang Koreana. Oo. Mukhang bibili ako sa'yo. Oo. Di ba? Okay, matagal mo nang ginagawa ito. Ano po, past-time job ko lang po. Part-time job mo. Opo. Okay. So, matagal ka na rin nag-pick up kay Koreana? Actually, ma'am, second time, kung alam ko lang sa kanya, hindi ako pipick up dyan eh. Balatuba yan, ma'am! Bakit ka ganyan magsalita? Masyado ka ba perfecto? Ano magsalita? Ha? Sino ka? Paano magsalita sa akin na ganyan? Sino ka? Ha? Sino ka? Ha? Sino ka? Sino ka? Paano magsalita sa akin na ganyan? O, sandali lang ha, sandali Wait lang, lang. Koreana. O, hindi bagay sa beauty mo, Koreana. Huwag ka nang pumatol. Ayan, hindi bagay sa beauty. At saka, syempre, nanonood sa atin yung mga mamimili. Ayaw nila ng ganyan. O, pag-usapan natin ito ng mahinahon, ha? So, ano ba talaga, alam mo, kung talagang mali ang na-pick up at saka naibigay, sabi nga ni Attorney Laura, may karapatan ang bumili na yan ay ibalik. O kaya palitan ng tama. Ano ba ang nangyari? Ano ang bersyon? Alamin natin ang bersyon naman ni Koreana dito sa nangyaring gulong ito sa delivery online. Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino sisimangon? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong italikod. Harapin mo face to face. Naku, ano bang punot dulo nito? Sino ba talaga ang nagkamali? Kasi galit na galit din si Koreana. So meron kang, syempre, hawak na pagdadahilan, ano? Ano ba ang dahilan? Ano ang nangyari sa pananaw mo?
Kasi po, bago naman po yan kinukuha ng rider po sa amin, chinecheck naman po namin maigi ang totoong order po. Okay. Bilang pong negosyante po, hindi po talaga kami pwedeng magkamali. Kasi dyan po nakasalalay po ang puhunan namin at ang kita namin. Ayun. Pag nagkamali kami, sira kami sa lahat ng tao at yung produkto namin ay magsasuffer. Lalong-lalo na kami ang magsasuffer. Kami nang dadala po ng order po at nagpapakilala po sa madlang people po. Hindi ka nagsasuffer, ako ang nagsasuffer. Ikaw nagsasuffer? Bakit? Na pwede mo naman hindi abuluhan, pero inabuluhan mo siya! Sandali lang. Okay. Para magkaintindihan tayo o nagsalita ka na, Gracie, Koreana naman ang magsasalita ngayon. Ha? Magsasalita ka ulit mamaya. Okay. Hindi kaya ang may problema dito ay yung bumili? Hindi kaya ganon? Na tama ang pinadala, ayon kay Koreana, tama yung pinadala niya, tapos nung i-deliver mo, yung bumili ang nagsisinungaling. Hindi kaya ganon? Pwedeng ganun yun, Ate Cory. Ha? Pwede yun. Pwede yun. Alam mo yung gano'n na parang una 3.8, biglang hindi niya nakita ang presyo, nagulat siya nung diniliver, wala na siyang pera, Correct. nagdahilan na lang. Pwede. Hindi ma'am, Oh. kasi nung sinabi ko po yung price, sabi niya, bakit 3.8? Ito 1 lang yung order ko. Oh. Sabi niya, teka, check ko muna. Yun ma'am, nung nakita niya, mali nga. Kaya mali yung presyo yung sinisingil ko sa kanya. Okay, so tanong, Koreana, meron ka bang produkto na 2.1 ang halaga? Bakit sa tingin mo, tama yung pinadala mo, ang sabi naman ng bumili, mali? Bakit kaya nagkaganon? Opo, ang sabi po sa akin po, nang nag-order po sa akin, ang kailangan po ng client niya po ay pangpapayat at saka pampaganda po, tsaka pampabata po. Oh, tapos? Okay. Pero nagkamali siya ng order sa akin. Ang sinabi sa kanya ang sabi po sa akin talaga ng kliyente ko, yung mismong nag-order po sa akin ay Yung reseller. Yung inalok ko po, kasi Yes. inalok ko po siya. Sabi ko, baka gusto niyo po ng commission. Correct. Magkaka-commission ka pag nakabenta Benta ka. ka, nakaalok ka ng tao sa produkto ko. Reseller. Opo, Okay. reseller po. Oh, tapos? Ang sabi niya sa akin, ang kailangan ng client is anti-stress. So, ang ibinigay ko po is RGGL, na tigna 90 capsule po. Na 3.8. Na 3.8 po. 3.8. Opo. Okay. Pero, hindi ko na po alam kung ano ang nangyari at siya ang nag-abuno at ibinalik sa akin yung items. Ngayon, nagre-reklamo siya na ibinalik niya sa akin yung items, tapos inabuno niya, na gusto niya na ibalik ko sa kanya ang pera, na yung puhunan doon ay nandoon na lahat ng pera ko, na inutang ko rin po yun sa ibang tao. Bakit hindi malinaw yung usapan ninyong dalawa ni Charmaine kung ano ang ipapadala mo sa kanya? Kasi po, kung ano lang po ang sinabi sa akin ni Charmaine, yun lang po ang inayos ko po. Na sinabi ko po doon sa nag-pack, isalansa mo, i-check mo mabuti kung ilang piraso, ilang items, ilang bote. So, tama naman po. Kung bibili ako, sasabihin ko na kagad spirulina, hindi yung bigyan mo ako ng pampabata. Alam mo yung gano'n, para eksakto. Hindi niya po Yes. nasabi yun sa akin. Ayun, hindi ang nasabi. nasabi niya Doon po yung sa gulo. akin Oh. is pang anti-stress. Kaya Yun. nag-prefer po ako na RGGL po. Ayun, doon nagkagulo. Ayan, nakikita ko na. Kasi, ilabas natin si Grace kasi taga-deliver lang siya, ha? Nagkagulo kayo nung buyer, reseller at ikaw. Opo. Oo, kayong tatlo ang nagkagulo. Opo. Siya ngayon... Nadamay po siya. Siya ngayon ang biktima. Opo. Siya ngayon ang nabiktima. Opo. So, ngayon, bakit ka pumayag na ikaw ang nag-abono? Ma'am, ganun, hindi naman po maiiwasan sa rider yung gano'n na nag-aabono po talaga. Paano ngayon tayo magkakatuusan? At ito ba talaga ang mga bersyon na tama na naririnig natin? Magkakaalaman na kung sino ba talaga ang punot dulo ng pag-aaway ng dalawang magkaibigan kayo dati? Hindi po. Ay, hindi. O, magkanegosyo. Hindi rin po. Oo. So, okay. O, sa magkaaway na ito. Magkaaway na ito. Tutok lang, mga kapatid, dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong
magkampihan na. Medyo magulo sa una, pero medyo unti-unti tayo naliliwanagan kung ano talaga ang nangyari dito, ano? So sa ngayon, ang ating iniisip ay nagkarambola itong buyer, reseller, at saka si Koreana. Nadamay si Grace, siya ang nag-abono. Ayun. O ito na, kampihan na. Siya ang nag-order ng produkto. Marinette, humarap ka na. Okay, Marinette, magkaibigan kayo talaga ni Grace, di ba? Oo. So, ano ba yung in-order mo? Paano ka nag-order online? May kakilala po ako na talagang nagpapa-order sa akin, nagsusumba po. Sabi niya kasi, medyo gaganda ko or Sabi niya. babata. Para sa'yo? Apo. Okay, tapos, yun yung Charmaine, kasumba mo. Okay, tapos? Tapos nung dumating po... Sinabi mo ba kay Charmaine na ang gusto mo ay yung spirulina? Apo. Okay. Ano ang katibayan nyo ngayon dyan? Spirulina ang in-order mo sa kanya. Malinaw kay Charmaine yun. Apo. Okay. Sinong nag-order sa'yo? Hindi ma'am, kinontak lang ako ni Ate Charmaine. Kasi pag kami mga pa-deliver siya, yes mag-pick po. up. Pick up and lang po talaga ako. Pick up and drop off. Ayun, okay. So malinaw sa pagitan ninyo ni Charmaine na yung spirulina ang gusto mo. Apo. Natuwa ng halaga. Okay. Ano po yung halaga po kasi noon 2,130 lang. Nagulat po kasi ako nung dumating yun. Sinisingil na po ako ni Grace ng 3,800. Oo. Kaya Tapos? hindi ko po talaga kukunin yun. Ayun. Kasi parang malaki ang halagang stress diferensya. Yes, ma'am. Okay. Tapos, okay. So, spirulina talaga ang gusto ni Charmaine. Sinabi ba ni Charmaine sa'yo yun? Na spirulina talaga? Anti-stress lang po ang sinabi po sa akin. Ayun. Hindi kaya malinaw na si Charmaine ang may kasalanan dito? Di ko po alam kung paano sila nag-usap, paano po yung build-up ng conversation nila, kung anong catch-up ang nangyari. Basta kung ano lang ang sinabi sa akin, yun lang po talaga Yun po lang ang in-order ko po. Ayun. Dahil hindi po ako pwedeng masira po. Ayun. Negosyo ko po to eh. So, ano yung sinabi sa kanya? Yun lang din na binigay niya. Hindi nga nagsabi ng espesipiko eh. Sabi lang anti-stress. Kung ako naman yung nagbebenta, alin nga dito ang tatanungin ko? Yan ang tatanungin ko, alin dito? So, alamin natin ha, panig naman ni Koreana ang dedepensa sa kanya. Siya naman ang magpapatunay na malabong magkamali sa pagkuha ng order si Koreana. Dahil hindi daw sila nagkakamali ever. Myla, humarap ka na. Myla, tama na, wag na. Tama na. Okay, wag ka nang bumalak. Myla, wag na. Namang nagkamali yan kay matanda na. Naiwag natin ipili. Kasama kayong dalawa. Ito nang ituloy, Myla. Matagal ko lang kilala si Koreana. Matagal Teka, nagsasalita na si Lola. Business. Marami kaming customer. Myla. Ngayon lang kami riniklamo ng client. Maayos naman ang packing ko. Imposible naman na mawawala 'yon. Ayun. Ikaw ang taga-pakete. Opo. Taga-pakete ka ni Koreana. Opo. Okay. Pero, ano ba ang sabi ni Koreana sa'yo na ito ang i-package mo? Ayusin yung packing. Ayusin yung packing. Kaya mo yan. Naya ko lang to. Nabibighani si Lola sa'yo, Ryle. Oo. Imposible naman na mawala yun. Imposible naman na mawala yun. Tumitibok ang puso ni Myla. Kailangan niyo po ng anti-stress. Oo, kailangan niya ng spirulina. Okay. Mag-order na kayo ng spirulina dyan. Pahingi. Parang ayoko na mag-bangs. Parang stress yung mga nakabangs na yun. Okay, Myla. So para sa'yo, kung ano lang talaga, yun ang pinapakete niyo. Pero, eto na nga hindi kasi malinaw yung sinabi ni Charmaine kay Koreana. Si Koreana, good faith. Masasabi ba natin yon? Good faith naman siya.
wala naman siyang balak manloko. Kung hindi lang talaga malinaw yung in-order ni Charmaine. Correct. Palagay ko, ganun ang nangyari doon. Kaya, kasi pag online, di ba, Ryle? Usually, pag bibili ako online, nakikita ko yung picture ng produkto, nandun lahat ng description, nandun yung brand, nandun yung measurement, nandun yung presyo. Yes, kumpleto At na ito po. yung, okay, i-click mo, di ba? Ang problema kasi dito, word of mouth. Yun. Di ba? Parang sa salita lang, ni walang katalog. Oh, kasi usually yan, gawa tayo ng katalog. Gawa tayo ng katalog, Pictures iimprenta naman, natin. yan. Para, pagka nagbigay ka sa mga reseller mo, malinaw. Pipicturean nila, lalagay pa nila online yon, mas marami kang mabebenta. Ma'am, may catalog naman po kami. Kaya lang po, nung nag-usap sila po, hindi ko alam kung naibigay yung catalog o na-share po yung picture po. Ayun. Question pa. Kung ano yung naganap na conversation. Kaya, yun lang po yung Correct. ginawa ko po. Matagal na pong reseller si Charmaine sa inyo? Opo, Mga gaano katagal na po? months po. Months. So, hindi pa masyadong sanay si Opo. Charmaine. Parang Maaaring ganon, hindi ano? Palagay ko. Ilan taon na ba si Charmaine? 40 plus na yun. Mga 30 plus na rin. Kasi medyo Hindi malinaw, kasama sa ano? Hindi survey. masyadong malinaw yung naging latag sa kanila. Umamin ba si Charmaine sa'yo? Hindi. Mami, sabi lang niya, ang order is pampaganda. Parang ganun Yun lang. lang po, ma'am. kasi rider ka na nga Opo, lang ma'am, wala naman akong concern ko ng mga in-order taga-deliver ka nila lang eh. dun eh. Ayun. So, ngayon, nawalan ka ng 3.8. Opo, ma'am. Ang tanong, paano mababalik ang 3.8 sa'yo? Opo. Kaya kayo na ngayon ni Koreana ang nag-aaway. Opo, ma'am. Ayun, okay. Doc Camille, mahirap ba talagang umamin ng pagkakamali? Lalo na kung may pera involved, hindi ba? Pinakamahirap yan, Ate Corinne. Dahil kasi lalo na sa ganyang pagkakataon, parang nakakalungkot na isipin pag sinabi nila na kahit kailan hindi ako nagkakamali. Lalo na sa ganyang pagkakataon. Alam nyo, hindi natin pwedeng sabihin dahil kasi wala namang perpektong tao. So, Attorney Lorna, pagka nagdi-deliver at kailangan mong bayaran, hindi naman pwedeng hindi mo bubuksan ang kahon. Hindi ba? Consumer rights. Kailangan, consumer right kasi merong obligation o may karapatan na yung in-order is the right object. Oo naman. Oo. Babayaran mo ba yun? Hindi mo nakikita kung ano yung dinideliver sa'yo. Pero ang nakikita ko dito, may bad faith dito. Mamaya na lang kung sasabihin ko sino sige, mag mamaya. bad faith dito. Ayan, may nakikita siya na bad faith. Shout out kay Charmaine! Humarap ka na sa amin. Tingnan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. So, Donita and Ryle, kayo, pag kami dumating na maling order, meron ako natanggap na hagdanan. Hindi ko naman in-order. Ako, pagka ganon, hayaan mo na. Diyos ko, ayoko nang magulo. Ikaw, anong style mo? Ang ganun ang ginagawa ko talaga. At saka bago talaga, pagbubuksan ko, binivideo ko, pinapavideo ko sa kanila. Para malaman natin kung tama yung diniliver sa'yo. Hindi. Pwede ka magreklamo. Pero pag ganun kasi minsan nga, mahalagang mga maliliit naman, hindi kinahayaan ko na lang. Kasi ayoko na ma-stress. Correct. Diba? Tsaka hanapin pa yung rider. Magtalo pa kayo ng rider. Diba? Antay mo na, babalik na naman. So naawa rin ako sa mga rider. Correct. So dead man na lang. Tsaka importante yung sinabi mo na habang binubuksan mo, Binivideo mo. Para may proof ka na mali ang Oo, kasi kung damit yan, merong mancha. Yes. Sasabihin nila, ikaw ang nakamancha, Tama, ikaw ang mga nakasira, ganun. pero Oo. tinanggap mo, may sira na pala. May ganun, may tanggal yung tornilyo, Yes. hindi gumagana, mga ganun. Ayan, naku, oo, yan ang mahirap sa pag-order online. Ako naman minsan, kapag medyo mas mahal talaga, kakausapin ko si seller, chat ko siya, tapos minsan hindi na napapalitan. So, hahanapan ko na ng way kung paano ko ba magagamit to in the way na intended. Kuwari, damit. Kapag maling size, papa-alter ko na lang. Pag maliit, bibigay ko sa kapatid ko. Ganun na lang po. Oo, kasi kung minsan yung mga nagbebenta, hindi ka na rin papansinin. Yes, po. may iba Hindi ka ba? May ganun. O sa tingin ninyo, sino ang dapat sisihin dito? Ate Koreana,
ayaw niya naman po palang masira yung business niyo. Sana po nag-take kayo ng extra precaution. Kaya nag-repeat order po kayo. Kasi po, ang pangit po pag umaasa lang kayo sa middleman niyo, si Charmaine, na yung sa order. Paano na, nga po, sabi nga po ni attorney, pati ni Ate Coriana. Ate Coriana. Meron po tayong consumers, right? If mali po yung order, may karapatan po siyang isoli po sa inyo. Ngayon po, naipit po si delivery rider na ang ginawa lang po, kinuha lang po sa inyo, tas nag-abono. Ngayon po, mali po yung order. May karapatan po siyang isoli sa inyo. Ngayon po, ayaw niyo po kasi isoli yung nagastos na pera. Okay, go. Pareho lang naman silang naiipit. Lahat naman tayo naghahanap buhay para kumita ng pera. Katulad kay ating Coriana, sinisigurado niya naman yung mga produkto na binebenta niya ay eksakto. Katulad na lang ng sinabi ni ate. Ganun nga, naging siya, malinis yung record niya. Kaya sana bigyan niyo po siya ng benefit of the doubt. At saka sana, tanungin niyo rin si Ate Charmaine kasi siya yung pumapagitna sa kanilang dalawa. Kumbaga pareho lang po kayong biktima. Aba, tumugon sa ating shout-out dahil nandito ngayon si Charmaine. Ayan. Siya daw yung Alam mo kayong lahat, mga wala kayong utang na loob. Ha? Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Lalo ka na. Bakit? Bakit kasi tatanggapin yung... Paano? Para sa Kayong lahat. Hindi naman ako stress na stress. Oh, alam mo, Pwede tumanggap ng product. ang eto sasabihin ko sa iyo, Marinette. Ang sabi mo sa akin, pampaganda at pampaputi. At itago ng anti-stress, yun ang sabi mo. Ay, wala ko sinabi. Kaya, yun ang naintindihan ko sa sinabi mo dahil mukha kang stress. Sige nga. At ngayon, ikaw naman, Coriana. Oo, ako, buy and sell din ako, nagbe-business din ako Alam mo bang meron din ako ng DXN? Alam ko naman yan kaya nga tinawag mo ko dahil ako ay may, alam mo yon yung business-minded. Nakiusap ka sa akin, nakisuyo ka sa akin, gusto mo ako matulungan. Dahil gusto rin kitang matulungan bilang kakilala ko. Ikaw, Ryder. Ha? Tinutulungan din kita. Kinuha kita. Diba? Kinuha kita bilang pare-pares tayong kailangan natin ng pera Pero ngayon, ako ang sisisihin nyo lahat? Bakit? Binigay ko sa'yo ang catalog. Hindi ko alam kung binigay mo sa kanya. At isa pa, hindi ko siya kilala. Ikaw lang ang kilala ko. Kaya Hello? Yun lang ang binigay ko. Ay, teka lang. Hindi lang ang negosyo ko. Wait. Baka yung catalog hindi mo na ibigay sa akin. Hindi mo binigay sa akin. Palibasa, alam mo, Hindi ko na problema yon. kampante ka sa akin. Dahil okay ako. Ngayon lang ako pumalpak dito dahil sa'yo. Baka nabingi ka nung time na yun. Dr. Love, anong tingin mong punot dulo? Ang gulo niyo. In the first place, yung pinag-uusapan yung spirulina, pinag-aaralan namin ni Doktora, wala pala namang kinalaman sa pampaganda yung spirulina na yan. O merong health benefit. Ang masasabi ko lang, tama si Ate Coring, wala tayong paper trail, walang order form, kaya hindi natin mapatunayan yung pagkakamali natin. Pero lahat tayo nagkakamali naman. Mag-iiwan to ng aral sa atin, no? Simple lang ang solusyon Kung mali ang order, bakit hindi ibalik? Ibalik doon sa binilhan. At yung binilhan, ibalik ang bayad. Kasi ang kaawa-awa, ang rider, sa init ng araw, mabasa ng ulan, yan ang hanap buhay niyan. Nag-abono ng hindi niya pinakinabangan. Saan napunta ngayon ang item? Ito ba'y ibinalik? Ayaw bang tanggapin? So, meron tayong batas na mag-cover niyan. Isang bagay lang gustong i-share sa inyo before I end my piece.
Alam niyo, itong init ng ulo natin na ito, wala tayong kahihinatnan. At napakaraming nanonood sa face-to-face harapan na talagang ngingitian na lamang tayo. Tingnan niyo ang hilatsya ng mukha niyo. Puro kayo nai-stress. At kung gusto niyong mapanood ang full episode ng face-to-face harapan, pakinggan niyo sa 105.9 True FM. Pagkatapos ng programa ni Dr. Love ng 8:30 to 10 o'clock naman, mapapanood nyo, mapapakinggan nyo sa radyo, ang face-to-face at mapapanood sa Channel 19 True TV Signal Cable every day, Mondays to Fridays at sa TV5, 4 to 5 p.m. with Corina Sanchez-Rojas. Talaga naman, may plugging pa eh. Magulo daw kayong lahat. Doc Camille, ano naman ang masasabi natin dito? Alam niya, pagdating sa ganitong pagkakataon, nung panahon ng pandemya, talagang di ba nauso yung mga nagpapabili tayo, may mga delivery services. Pero kasi kumisan umaabot din tayo sa punto na merong pagkakataon na nakikita natin yung ano ba yung nagiging flaws dito. Kumisan hindi tayo mapagmasid kung tama nga yung delivery items kasi sinasantabi natin, lalo na kawawa ang rider kung maliit na bagay lang yun tapos isusoli pa natin. Pero sana umabot po sa punto na magkaayos tayo dahil kasi alam nyo, yung pinag-uusapan nyo, unang-una, sino maapektuhan dito? Si rider ba na dahil kasi sasabihin hindi tama yung ginawa niya? O yung si seller po na baka mawalan siya ng kliyente dahil kasi sa ganitong pagkakataon pinapakita mo kung anong behavior mo na hindi maganda. So mas nakakalungkot na mawalan kayo pare-parehas ng kliyente. So sana magkasundo kayo dahil kasi yun ang importante, maging maayos at the same time yung inyong sabihin na natin services o yung inyong ginagawa mas maging organized. Yun lang po. Ayun. Si Attorney Lorna, ano ang masasabi mo? Sabi mo meron ka nakikitang bad faith o yung hindi magandang motibo dito. ang kasi dati nung Consumer Act, hindi pa uso yung online tsaka direct selling, no? So, ngayon, mas mabigat ang obligasyon ng buyer, ng seller. Kasi yung seller, merong tinatawag na contributory negligence. Sa nakikita ko sa inyo, ang negligent dito, lahat sila except si rider. Oo. Kasi, for instance, itong si Koreano, ang binigay sa yung instructions, yung pampaganda, pangpabata, pangpa-healthy ba? Pangpa-anti-stress. Kuminsan, sa experience natin, ang binibigay ng mga nagbibenta, yung mas mahal. Di ba? Ino-offer sa'yo, miski na alam nila may mas mura, alam nila merong product na ganyan na 2,100, ang ino-offer nila, yung mas mahal, yung 3,800. Kasi hindi naman specific. Idagdag ko lang yung obligation, no? Kasi meron two kinds of goods, yung tinatawag na perishable at saka non-perishable. Consumable tsaka non-consumable. Sa category ng food, medicine tsaka drugs, mas mabigat ang obligasyon. Extraordinary diligence dyan. Anong ibig sabihin? Dapat in writing. In writing, klaro ang order. Kasi kung medicine yan, buti ito, pangpaganda lang. Kung medicine yan at mali ang order, may mamamatay dyan o magkakasakit dyan. So, dapat specific. Yung mga nagbibenta online, dapat talagang may obligation of extraordinary diligence pagdating sa consumable or perishable food and medicine. Kasi may consequence yan sa life ng tao, no? Life at health ng tao. Sa consumable, pwedeng palitan. Yun. Ayun. Yun ang isa sa mga peligro ng pamumuhunan. Yun talaga ang isa sa mga peligro ng pagnenegosyo. So naliwanagan na kaya ang ating mga bisita sa mga pangaral ng ating harapang tagapayo. Maibalik pa kaya ang naabono ni Grace para pambili ng gamot ng kanyang kinakasama. Aalamin natin ang dulo nito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face.
Ako parang malinaw na lahat mayroong pagkukulang. Ano? May pagkukulang. Kung hindi man kulang, halimbawa sa punto ni Grace, wala kasing mga batas, ano? Walang mga batas na espesipiko para maprotektahan ang mga rider tulad niya na nag-aabono. Di ba? So, may kakulangan din ang batas. Definitely, may kakulangan din si Charmaine. Pero ang magaling kasi si Charmaine na saleswoman. Talagang nadadaan sa kwento. No? Ano, Charmaine, ang galing, ha? So, mas maganda na mapakinabangan mo pa rin si Charmaine, magaling magbenta, bibili pa rin sa'yo. Itong si Marinette, magra-rider pa rin para sa'yo, Koreana. So, ang kailangan lang natin talaga ay yung natuto tayo sa pagkukulang natin. Diyan nagsisimula yan. Otherwise, yun ang magiging problema mo. Kailangan nating aminin kung saan tayo medyo nagkulang. Huwag na yung galit na yan. E di, aawain mo, sisipain mo, di lalong hindi binayad sa'yo. Ako, kung may utang sa akin ng tao, mas mabait ako sa taong yun. Hindi ako nakikipag-away para bayaran ako. Ganon ang style ko. But anyway, para na lang natuto tayong lahat dito, ibabalik ko na lang yung 3.8 mo, okay? Ibabalik ko sa 3.8 mo na inabono mo. Kasi, binayad mo na sa kanya. Yes. Opo. Pero binalik niya sa'yo yung produkto. Opo. So may 3.8 ka. May 3.8 ka Opo. na dapat ibalik mo sa kanya kasi binalik niya Opo. sa'yo produkto mo. Opo. Ang hinihingi ko na lang sa'yo, wag mo nang ibalik sa kanya yung 3.8, yung 2.1 na lang ang ibigay mo sa kanya. Wala na siyang babayaran sa'yo. Kumita ka pa. Kasi nabigay na sa'yo yung 3.8. Ayun. O, okay na tayo. Naintindihan mo na. Okay? So, kumita ka pa. Kumita ka pa dito sa pinag-uusapan natin ngayon. O, baka hindi ka naniniwala. Eto na 3.8 mo. O, 4,000. O, ayan na. O. Ayan. Ay, hindi. Ikaw ang magbigay sa kanya. Ayan. Ikaw na magbigay sa kanya. Okay, ayun na. Ayun. Okay. O, wag na tayong galit-galit ha. Kasi inayos na namin. Okay ba? O, pwede bang, magtitinginan na lang kayo? Sige na. O, magkamayan na lang kayo. Ayan. Okay. O, okay na, Koreana. Hindi bagay pag maganda, kailangan nakangiti. Ayan. Kailangan nakangiti. Para mas dumami ang kliyente, girl. O, hay, nako talaga naman ang negosyo nga. Alam po ninyo, ang negosyo ng pagbebenta, kailangan po parating iisipin yung karapatan at obligasyon. Yan, dalawang bagay yan, magkaiba. Karapatan at obligasyon ng kapwa nagbebenta at bumibili. Pakatandaan na kapag may produkto o serbisyo at pera na kasama sa transaksyon, ibayo dapat ang pag-iingat. Ang kasulatan, halimbawa, order form, kontrata, resibo, napakahalaga po niyan. Kasi para walang sisihan sa dulo, Charmaine, ha? Hindi madadaan lahat sa kwento. Okay. Sa bilis ng paglawak ng ganitong uri ng negosyo sa ngayon sa bansa natin, halos hindi din makahabol ang mga regulasyon ng batas at ng gobyerno. Ano po? Panawagan din po ito sa lehislatura na pag-aralan kung paano pa mapoprotektahan ang mga nasa ganitong linya na mas espesipiko sa negosyong ito. Okay? Mag-iingat ka, Grace, ha? Kasi abono ka ng abono, hindi ka nakakasigurado. Magtawag ka, ito ba talaga? Ganun muna, bago ka maglabas ng pera. Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! O, picture tayo, picture! Picture tayo, lahat na kamiti! O, ikaw ang magulo. Ikaw ang magulo dito eh. O, ayan. Harapan tayo, face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Kailangan order form. Order form. Lagi po
siyang nagtatapo ng basura dun sa kanal. Nakita mo ako nagtapon? Sinungaling ko. Pag naglilinis siya ng nahagis. Pagkatapos niya maghugas niyan, ihahagis na doon sa na-open canal, doon sa may harap ng bahay ni Luz. Sinadya ko na po talaga kasi lagi niya akong pinagbibintangan. Eh, basurahan naman. Eh, di sa basurahan na lang. Huwag nang manadya. Wala naman siyang nakikita na ako mismo nagtatapo. Masyado kang katugutan mo. Ano sabi niya, tagalinis ka naman, dilinisin mo. Sabi niya sa akin. Kaya lang po ako talaga nagtapon doon dahil punong-puno na ako sa kanya. Harapin mo face to face.